Kumusta po kayo? And welcome again to our Business Startup Guide series, which is dedicated for our OFWs and mga entrepreneurs na nag-a-aspire mag-start ng sarili nilang business in the near future. So for today's conversation, ang pag-uusapan po natin is yung tinatawag nating marketing mix. Ang marketing mix, also known as the 4 P's of marketing, is binubuo po ng product, price, place, and promotion. Napakahalaga na maintindihan natin itong 4 na pillars na to ng marketing. Nang sa ganun is ma-achieve natin yung talagang success ingredients ng ating itatayong business. Kasi usually, minsan nagpo-focus lang tayo sa product. But there comes a time na nawawala na rin yung interest ng mga consumers or ng mga buyers doon sa produkto natin. Kasi meron tayong namimiss na importanteng aspect ng ating marketing. So, isa-isahin natin ang 4 na pillars ng marketing na ito. Let's start with the product. So, definitely yung product is, ito yung goods or service, pwede ding experience na ino-offer mo sa iyong target consumers. Kaya kasi may product is definitely ito yung it offers convenience, it solves a particular issue or problem ng ating mga target consumers. So, pagdating sa product, ito yung dapat nating isaalang-alang. Nandiyan na yung features, yung design, yung quality, and your branding. For this conversation, meron ako dito isang ballpen and dito natin i-center yung ating discussion in relation sa marketing mix. So product, ang product natin is ballpen. Ano-ano ba yung mga features ng ballpen na pwede nating i-introduce sa ating target clients or target consumers nang sa ganun is bilhin nila yung ballpen na product natin. Pagdating kasi sa features, maraming features na pwedeng i-offer ang isang product. Let's say dito na lang sa ballpen na to, for example, the ink is of good quality, different colors of ink, matibay yung kanyang casing. So, sa pag-create natin ng product or pagde-develop natin ng product, whether it's a food, it's an item, or it's a service, at dapat nating isaalang-alang what are the good features na makatutulong para tangkilikin ito ng ating mga customers. Pagdating naman sa design, so sa design, maraming aspects of design na pwede nating i-consider. Pwedeng it's about the color, pwedeng it's about yung shape, pwedeng it's about the design ng packaging. So, come to think of a good design sa product niyo i-introduce mo sa market. And then on the topic of quality, well, lagi nating sa mga manufacturing companies, quality is always of high importance above anything else. Kasi pag sinabi nating dekalidad, definitely babalik at babalikan yan ng ating mga customers. Naririnig natin before when a product is imported from Japan, lagi yang of good quality. So, ganun din sa pag-create nyo ng product. Dekalidad ba ang produkto ko? Matibay ba ito? Will it last for several years? At talaga bang makakatulong ito dun sa ating sa pang-araw-araw na buhay ng isang customer na bibili nito? Then, pagdating naman dun sa branding, maririnig natin lagi, like sa commercial sa television, yung isang produkto, lagi siyang may tagline. For example, yung Bear Brand, it's a milk product na lagi siyang merong, for example, the tagline is, this milk is well formulated and good for babies. So, dun sa brand, that is a branding tagline na malaki din ang nai-contribute
para ma-convince mo yung prospective clients mo or prospective buyers na bilhin talaga yung particular product na in-introduce mo. So, come to think of a good branding strategy, nang sa ganun is talagang maging well-known or maging popular yung product mo. So, that is for the product. Pagdating naman sa price, so ito naman yung mga dapat nating isailang-alang. Number 1 is yung pricing strategy. Number 2, yung cost. Number 3, yung mga discounts. And number 4, yung value. So, pricing strategy. What is pricing strategy? So, isipin natin, meron tayong 4 na pricing strategy na pwedeng gawin. Number 1 of them is lower price but of low quality. Number 2 is lower price but of good quality. Number 3 is of higher price but of low quality. And then, number 4 is higher price but of good quality. Usually, hindi natin talaga ma-achieve yung higher price and of good quality unless maglaan talaga tayo ng effort and commitment para ma-improve natin yung product natin. But, either of those 4, kung ano man yung strategy na achievable or doable for you, mas maganda lagi mong isaalang-alang yung pricing strategy na talagang papatok sa masa. Then, punta tayo dun sa cost. Pag sinabi natin cost sa product or service, ito yung expenses mo para ma-develop or ma-create yung product mo. And then, the moment na ibebenta mo na siya sa market, you will add a certain amount which is the margin, nang sa ganun is kumita ka or magkaroon ka ng profit. So, lagi mong i-analyze how much is the cost of my product. Kasi doon mo ibabase ngayon yung selling price mo, and then ang profitability mo is nakadepende doon sa cost and selling price. Then punta tayo doon sa discounts. Discounts, palagi natin yung maririnig sa shopping malls, 20% off, 30% off, 50% off. The same way sa mga online shopping platforms, laging may discount offerings. So, ganun din sa product mo. Kung sa tingin mo, ready ka na magbaba ng konti, but yun naman magiging results nun is higher sales, so go for it. Mag-introduce ka ng discounts. Discount, hindi lang yan for a limited one product. Kasi pwede mong i-offer yan sa iba't ibang product mo, and meron din tayong tinatawag na volume discounts. Let's say, if one product cost 100 pesos, but if the customer buy 5 pieces of that same product, magiging 90 pesos yung per item pricing. That is called volume pricing. So, nakadepende sa yan kung paano mo i-introduce yung discount mo sa product or service mo. And then yung value. Pag sinabi nating value sa product, ito talaga yung, kumbaga, ito yung pinaka key attributes ng produkto mo na magko-convince sa mga customers and buyers na tangkilikin talaga yung product mo. Ano ba yung may offer na value? For example, again, going back to our ballpen, this ballpen, the value that this offers is maganda yung ink niya. Hindi siya nagbablat or very consistent yung thickness ng ink kapag isinulat. So this value offering talagang makakatulong to na makapag-introduce ka ng tamang price kasi it is accompanied by this good value na maging kapakipakinabang sa gagamit ng product mo. So proceed tayo dun sa tinatawag na place. Another marketing mix, which is place. Sa place, ito yung mga dapat nating isaalang-alang. Number 1 is distribution. Number 2 is the channel. Number 3 is yung location. And number 4 is yung logistics. So, bakit napakahalaga ng 4 na to pagdating sa
place as part of your marketing strategy. Sa distribution, for example, your product will come from abroad. Let's say, i-import mo siya from China. And then, i-distribute mo siya dito sa Philippines and on different regions in the country. So, isaalang-alang mo kung yung way of distribution mo ba is magiging efficient kung yung product mo is magmumula sa China. So, come to think of a way na magiging smooth yung distribution, mami-minimize yung delays, kasi kapag kasi merong delays or issues and challenges at hindi mo siya na-overcome, magkakaroon talaga ng issue yung pagbebenta mo ng product on that particular place. Pag-usapan naman natin yung channels. So, ang channel kasi is, pwede nating isipin to as pwedeng through shopping malls, through online, through a physical shop. Yan yung tinatawag nating mga selling channels. So, isipin mo kung ano yung mas appropriate na channel para sa'yo so that maging mabenta yung product mo sa mga target customers mo. Then, location. Location is, of course, pwede nating sabihin na maganda ang location dito sa tabi ng palengke. Pwede ding sabihin natin magandang magtayo ng business somewhere here in near the school. So, kasi ang location is hindi naka-base sa dami ng tao or ganda ng lugar. Location is ito yung magsasabi na this is a good location for my business kasi nandito talaga yung mga target customers ko. Okay? Punta tayo dun sa logistics. Logistics is yung mode of transport. Nowadays, maririnig natin yung mga Lalamove, yung mga JNT, and other third-party logistics company. So, isipin mo kung yung pag-ship ng product mo from point A to point B is magiging effective and efficient in the sense na hindi siya masyadong malaki ang gastos. Second is, mabilis ang delivery. And, of course, safe and secure yung product mo. So, lahat yan naka-anchored sa place. Yung distribution, yung channel, yung locations, and yung logistics, lahat yan naka-anchored sa place. At masasabi mong perfect yung place na itatayo mo yung business mo kung mako-consider mo itong apat na aspect na ito. And then proceed tayo doon sa promotion. Promotion is ito yung way mo para ma-communicate to your target customers or target audience yung produkto mo or yung service na ino-offer mo. So ano yung mga kailangan mo i-consider sa promotion? One of them is advertising, then sales promotion, public relations, and then social media. So, advertising. So, yung iba talaga gumagastos pa ng hundreds of thousands to millions para lang maka-advertise. Of course, sa television, dito sa Philippines, talagang yung mga known brands is talagang gumagastos para ma-advertise sa mas maraming tao or demography yung kanilang produkto. So, i-consider mo din yan kung ano yung effective way to advertise your products and services. Then, yung sales promotion. Let's say, you are in a shopping mall, meron ka dong stall, pwede mong itap ang staff mo or crew na, hey, ikot kayo, magbigay kayo ng mga leaflets or brochures. Nang sa ganon is, ma-boost pa yung sales ng product and services mo within that particular shopping mall. So, i-consider mo yon yung ano yung mga sales promotion na magiging effective para sa'yo. Then, public relations. Public relations is, for example, you can create a 5-minute video clip kung saan pinapakilala mo yung produkto mo and post it in social media.
ito yung mga ito yung one way of PR or public relations kasi nako-communicate mo sa public yung produkto or services na gusto mong i-offer sa kanila. And then lastly, yung social media. Well, social media is not just limited to Facebook, to TikTok, to Instagram, to YouTube. Maraming social media platforms nowadays na pwede mong i-promote yung product and services mo. So, minsan merong ding mga platforms na may subscription fees. So, nakadepende yan sa'yo. Depende sa capacity mo to promote your products and services. So, let's recap. So, the four P's of marketing are the products, price, place, and promotion. So, before ka mag-start ng business, try to consider this marketing mix and try to come up with a good strategy para ma-execute mo ng tama yung pag-start mo ng business. So, thank you for listening and see you on our next discussion.